Okay, let's continue. Let's continue the story about the prodigal son from Luke chapter 15 verses 1 to 3 and then 11 to 32. And we are already here in verse 25. Now the older son had been out in the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and asked what this might mean. The servant said to him, Your brother has returned, and your father has slaughtered the fattened calf, because he has him back safe and sound. He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. He said to his father in reply, Look, all these years I served you, and not once did I disobey your orders. Yet you never gave me a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughtered the fattened calf. He said to him, My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan. So, kinat natin kanina mga kapatid kasi sobrang ingay ng mga pusa at mga aso. So, kapag wala tayong studio, mahirap talaga. Natural yung bahay natin, all the corners ng bahay natin ay ginagalawan natin. So, that is why hindi natin ma-anticipate na talagang matahimik lang. Kasi we are not in a studio. Ano? Stop. Yan. So, ang Ebanghelyong yon, ito yung t-shirt ko, ang title niya is Merciful Like the Father. Yan. Merciful Like the Father. And then yung background natin, yan yung naglalarawan ng prodigal son na bumalik sa kanila. And then yung tatay na niyangkap siya. So, sinaysay ng Panginoong Jesucristo ang Ebanghelyo or ang parable about the lost son. But dito sa verse 1 to 3, prior to that, kung bakit niya sinaysay, sapagkat itong mga eskriba at mga Pariseo ay nagko-complain kung bakit nakikipagsalamuha ang Panginoong Jesucristo sa mga tax collectors or sa mga publikano. So, kasi sila na mga tax collector at mga eskriba ay hindi nila ina-associate yung kanilang mga sarili sa mga makasalanan. Pero alam naman natin, di ba? Alam naman natin na sinabi ng Panginoon na ako'y naparito hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga kasalanan. Naparito ang doktor. Ang doktor ay hindi para sa walang sakit, kundi sa mga may sakit. And then after that, ay nagsaysay siya ng parable of the lost son, or sa ibang translation, ang sinasabi ay the parable of the prodigal son. Pero prior to that, merong dalawang parable na isinaysay bago itong verses 11 to 12. Ang una, yung 100 na tupa, yung 100 tupa, na nawala yung isa, na iniwan nung may-ari ang 99 sa bundok, sa bukid, and then hinanap yung isa. And then, meron siyang coins, silver coins. Ang ikalawang parable is yung coins na may 10 coins yung babae, ay nawala yung isa, nag-effort siya para lang makita yung isa. So,
ganun kahalaga sa kanya yung coins, at yung una, ganun din kahalaga yung isang tupa. So, kung titingnan natin mga kapatid, much more kung yung tupa ay pinagmalasakitan ng may-ari, iniwan yung 99 para lang makita yung isa, ay much more, di ba? Tayo na mga tao, kapag mapalayo sa Panginoon, is hahanapin ng Panginoon. Ang isang anak na napalayo sa tatay ay hahanapin ng tatay, yung kanyang anak, mga kapatid. At makikita natin dito sa kwento na itong bunsong anak ay Brother Romy, good morning. Romy Nunez, Tatay Romy, good morning. Yan yung bunsong anak ay actually makikita natin itong bunso at saka ito yung panganay na dalawa niyang anak is actually parang pinapatungkol niya sa itong panganay, pinapatungkol niya sa mga self-righteous na mga eskriba at mga Pariseo, at itong bunsong anak ay tumutukoy sa mga makasalanan at mga hintil, mga kapatid. So, at ang ama dito ay ang tumutukoy sa Diyos. So, itong bunso, kung titingnan natin sa kwento, mga kapatid, usually, di ba, ang mana, usually, binibigay or inahati-hati ang mana kapag sa tingin ng tatay or ng isang magulang ay he's not able anymore to manage yung kanilang ari-arian. Di po ba? Usual yun. Or prior siya mamatay, meron siyang ginagawang last will and testament kung papaano yung paghahati-hati ng kanyang kayamanan. Hey! Simboy, come here. Simboy. So, ganun mga kapatid. Yan. Stop na. Jambo, stop. So, di ba usually dapat ganun? So, pero makikita natin dito, bagamat ganun ang supposed to be na dapat, pero nung hiningi ng tatay, anong bunso, yung kanyang mana sa kanyang tatay, ay ibinigay ng tatay yung kanyang mana. At nung naibigay sa kanya yung kanyang mana, ay umalis daw po siya at nagpakasasa sa labas at naubos yung kayamanan na kanyang mana. Yan. So, nung naubos na yung kanyang mana sa babae, sa bisyo, ay makita natin na nagtrabaho siya sa isang babuyan. Alam niyo sa mga Hudyo, mga kapatid, ay kapag ang baboy sa kanila ay isa sa tinuturing na marumi, mga kapatid. Pero bagamat ganon, ay talagang nagtrabaho siya doon para lang maibsan or makasurvive siya. Despite na sa kanilang kultura bilang mga Hudyo, ay bawal yaon. Yeah. Let's angelus muna mga kapatid. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray, for forth we beseech you, Lord, the grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. For a while, mga kapatid,
Yung background natin. Yan. So yung balik na tayo sa Ebanghelyo, mga kapatid. So, paumanhin. So, yung anak, mga kapatid, nung nawalan na siya ng makain, ay yung pagkaing ibinibigay sa baboy ay gusto niya ng kainin, mga kapatid. Kaya nga sa kanyang kahirapan ay napagtanto niya na sabi niya, yung mga alipin ng aking ama na sa tahanan nila ay sagana sa lahat ng bagay. Sagana. Tapos siya doon, sabi niya, naghihirap sa doon sa kanyang sitwasyon. So sa kanyang pag-iisip, nag-realize siya na bumalik siya sa kanyang ama, mga kapatid. Okay. Na bumalik siya sa kanyang ama. And then, yun nga, nag-compose siya ng kanyang sasabihin sa kanyang pagbalik sa kanyang ama. No? Mga kapatid. Okay. Sabi rito. Okay. Sa verse 18, Luke chapter 15, verse 18, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat ng tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyong akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Okay? So, nagbalik siya. So, sa kanyang pagbalik, mga kapatid, kailangan mapuna natin yung mga little details dito sa Ebanghelyo na kuminsan parang bihira natin bigyang pansin, mga kapatid. Malayo pa ay natanawan na siya ng kanyang ama. So, hindi na-specify kung ilang taon or buwan na nawalay itong bunsong anak. Di ba, mga kapatid? So, kung mga ilang buwan man yan or taon man yan, ay most possibly itong bunso na ito ay gusgusin na. Ang bunso na ito ay maaring mahaba na yung buhok or gula-gulanit na yung damit. Pero kung titingnan natin yung parte na ito, makita natin na malayo pa ay natanawan na siya ng kanyang ama. Di ba? So, ibig sabihin na itong ama dito sa Ebanghelyo, dito sa parable of the prodigal son, itong ama na ito ay palaging, ibig sabihin, palagi siyang naghihintay sa kanyang bunsong anak at nagbabaka sakali na babalik yung kanyang anak, mga kapatid. That is why malayo pa nakita na niyang ama. Okay? Diretso natin. Verse 20. At tumindig siya at tumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagpan. Alam niyo, mga kapatid, sa mga Asian o sa mga Eastern countries ay mga mahaba po yung damit nila, lalo yung mga panahon na yun, mahaba po yung damit nila. For them, para makatakbo sila ay kinakailangan nilang itataas yung kanilang mga damit. Pero noon sa panahon na yun, ang kultura, mga kapatid, ang kultura nila ay ang mga mayayaman, do not run. Hindi ito matakbo. Kasi kapag tumakbo sila, ibig sabihin, itataas nila yung kanilang damit. At sa kanilang kultura, isang kahiya-hiya sa parte nila na makikita yung kanilang mga hita. Yan, mga kapatid, ha?
Pero regardless na ganun yung magiging kahiya-hiya ang tatay, he never mind it kung ano yung sasabihin ng tao. Basta ang sa kanya, tinaas niya yung damit niya at tumakbo. Kumbaga nilagay niya yung kanyang sarili sa kahiyan para sa kanyang anak. Mga kapatid. At isa sa reason, bakit tumakbo ang ama sa Ebanghelyo despite na ang mga mayayaman or mga may mataas na dignidad na mga tao nung una ay hindi tumatakbo, ngunit ang tatay sa Ebanghelyo dito sa parabol ay tumakbo, inilagay niya yung sarili niya sa kahiyan. Alam niyo kung bakit? Actually, sabi doon sa artikulo na binasa ko, pwede niyo research, actually hindi lang siya basta tumakbo yung tatay. He ran the race. He ran the race going to his prodigal son, to his son who is coming back home. Ano yung race? He ran the race. Alam niyo kung bakit he race? Hindi lang basta tumakbo mga kapatid, Tinaas niya yung kanyang habang damit at tumakbo, nilagay niya yung kanyang sarili sa kahiyan. At regardless na mapahiya siya kung anong sasabihin ng mga tao, ng community nila, hindi disregard yun ng tatay. At alam niyo, hindi lang basta daw tumakbo itong tatay. Alam niyo kung bakit? Sa kultura nila, noong unang panahon, ay meron silang tinatawag na kultura na kapag ang isang anak ay gumawa ng katulad ng ginawa ng prodigal son, sasalubungin siya ng community, mga kapatid. Sasalubungin siya ng community, then ang community ay magbabasag ng isang malaking pot sa harapan nitong prodigal son. And then sisigaw sila ng malakas, "You are cut off forever from this community." Ayan, something like that. Yung tinatawag na kisasa. Yan i-search yung term na kisasa. Kisasa. So yun yung term na kisasa. That is why the father in the story of the prodigal son race. Hindi lang basta tumakbo, talagang tumakbo siya na mabilis. Kaya siguro, araw-araw, nakadungaw yung tatay sa bintana. Di ba? Para hintayin yung anak. As a matter of fact, tayo rin. Every day, kapag sa tuwing nagkakasala tayo at tumalayo tayo sa Diyos, ay naghihintay lagi ang Diyos na bumalik tayo sa Kanya. Di ba? Kaya nga nabuo yung kanta na Hosea, "Come back to me with all your heart." Di ba? Doon binasa yan na ang Diyos ay lagi naghihintay sa atin para magbalik tayo. Naghihintay ang Diyos. Kaya doon nabuo yung, hanapin natin yung Hosea na kanta, yung content ng Hosea. Sa Hosea na kanta. Ayan, doon yan binasi rin sa Hosea na aklat ni Hosea. Sabi rito, hanapin natin ang kapila. Okay. Sabi rito sa kanila. Doon tayo sa chorus. Sabi niya, sa first part, "Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees do bend, do sway and toll, so must we to others call. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life." So, ang Diyos ay laging naghihintay sa atin, mga kapatid. Lagi siyang naghihintay sa atin. Every time na mapalayo tayo sa Kanya, God is always waiting for us to return to Him. Kaya nga, yung sinabi dun sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Hali kayo." Di ba? Isang paanyaya. "Hali kayo at magliwanagan tayo." Ito, sabi dito sa Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi niya ito,
Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi. Sa kasalanan, kayo'y magiging busila sa kaputian. Do you see? So, ibig sabihin, nag-iimbita ang Diyos, naghihintay ang Diyos sa atin sa ating pagbabalik sa Kanya. Kaya nga yung tatay dito sa parable of the story, he ran towards his son. Alam niyo kung bakit? Para iligtas yung kanyang anak na magiging total ma-ostracize sa community, na total ma-cut off yung relationship niya sa community. Di ba? Parang kung minsan ang ugaling iyaon ay parang makikita natin ngayon. Na kapag nagkasala ka, dapat tukhang na agad. No chance at all. Di ba? AJK na kaagad. Di ba? Ganun? Kaya nga, marami nga bumuto, di ba? O baka meron din dito sa atin. Na gusto natin kapag makasalanan, ay wala na. No need. There's no need. There's no chance. There's no second chance. Kaya yung tatay tumakbo. Kasi para iligtas para iligtas yung kanyang anak sa kisasa, sa community. Na ang community maghahatol na ikakat off yung anak. So nakipagpaligsahan yung tatay sa mga tao. Tumakbo siya ng mabilis. Hindi lang daw siya tumakbo ng mahinhin. Talagang hiran towards his son para iligtas ang kanyang anak sa mga tao. Kasi ang tao, hahatulan siya ng kisasa, yung tinatawag na magbasag ng malaking pot sa harapan niya, and then they will cry out with a loud voice na, you are totally cut off from the community. Yan, parang tayo ngayon, na gusto natin kapag addict or criminal, patay ka agad. Walang due process. Patay na yan. Ganun tayo. Di ba? Pero dito sa Ebanghelyo, makikita natin na yung ama, kaya nga siya tumakbo para iligtas yung kanang anak. Ito So, ibig sabihin, ang Diyos, ganun din sa atin, na tayo binibigyan niya ng tsansa. Kaya nga dito sa Ezekiel 33:11, anong sinasabi dito sa Ezekiel, mga kapatid? So, ito sinasabi sabihin mong ipinasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig ko siya ay magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasalanan. So you see, pero tayo, gusto natin na kapag nagkasala, patay ka agad. Wala nang tsansa, wala nang second chance. So kuminsan, tapos, then, pinoprofess natin na Kristiyano tayo, pero yung pag-uugali natin ay hindi naka-align sa pag-uugali ng Diyos. Mga kapatid. Di ba? Kahit marami tayong mga kaibigan, actually, mga kamanggagawa pa natin, na ganun yung kanilang pananaw. Nakakalungkot. Samantala, ang Diyos ay gusto niya bigyan ng tsansa. Dahil wala ng tsansa. Anong tsansa? Nek-nek mo. Alam mo, isa pa sa reason dito sa New Testament, sa second, baka sabihin natin, Old Testament yun eh. Ezekiel 33:11, sa Old Testament yun eh. Noon yun, sabihin ganun. Much more na ngayon, mga kapatid. Kaya nga isinaysay ng Panginoong Jesucristo itong talinghaga na ito, kasi ang mga eskriba at mga Pariseo ay ayaw nila makipagsalamuha sa mga kasalanan. Gusto nila mga kasalanan forever, sa mga kasalanan.
Kaya nga, ang sabi dito ng Panginoon sa 2 Peter chapter 3. Okay? Ang sabi dito sa 2 Peter chapter 3, mga kapatid. Verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Ayan, para sa atin, alang-alang sa atin. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Kung babasahin natin itong konteksto na ito, itaas natin ng bahagya yung pagbasa mula sa verse 3. Pagdating daw ng araw ay lilibakin tayo ng mga tao sapagkat ang Panginoon Kristo ay matagal nang nangako na babalik, yet until now, hindi pa rin daw bumabalik. Kaya nga ito yung sagot dito, itong verse 8 at saka yung verse 9. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Then sa verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya ng kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Yan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, yung pangako ng kanyang pagbabalik. Alang-alang sa inyo, binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Do you see? So God is a God of chance. Di ba? Kaya nga tayo sa Catholic Church, ito ang purgatory is a part of God's mercy. Kasi kung lahat ng kasalanan, walang degree of sin, lahat ng kasalanan ay pare-pareho, ay walang makakapasok sa langit. Bakit? Sinasabi sa Hebrew chapter 12 verse 14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat kung wala kayo nito ay hindi ninyo makikita ng mukhaan ng Diyos. You cannot see God. Kung yung degree of sin is pareho lang. Di ba? Kung halimbawa dito sa atin sa bansa natin, kung ang lahat ng kasalanan ay pareho yung degree, kung nagnakaw ka ng isang sardinas, ay walang pagkakaiba sa nagnakaw ka ng 125 million or 11 million or 1 million, pareho lang yung degree of sin. Wala talagang lahat puro silya elektrika. 'Di ba? Kung may silya elektrika or firing squad. Kaya sa atin sa Catholic Church, meron tayo tinatawag na venial sin at mortal sin. Yung venial sin is yung mababang degree ng kasalanan. Ang mortal sin, pag sinabing mortal, nakamamatay. Hindi ko dati naintindihan yan, yung mortal, at saka, di ba, kaya nga may mortal at saka immortal. Mortal, nakakamatay or mamamatay. Immortal, hindi mamamatay. Walang katapusan. So kung pareho lahat ng degree of sin, mga kapatid, abay, wala talaga makapunta sa langit. Kasi ang requirements to enter into the kingdom of God is holiness, without which you cannot enter the kingdom of God. Basahin natin sa Hebrew chapter 12, verse 14, mga kapatid. Okay. Sa Hebrew chapter 12, verse 14, sabi rito, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito, mga kapatid. So you see? Kaya yung ama tumakbo sa ebanghelyo. Una, para iligtas niya ang kanyang anak sa kamay, sa community, sa mga tao na gusto hatulan na kaagad yung anak na totally makat off na yung anak.
ang ugali ng community is the same attitude with the elder son that represents the scribes and Pharisees. And then the bunso ay represents sa mga Gentiles at sa mga makasalanan. Gusto nitong mga scribe at mga Pariseo, wala na, hindi there's pero yung force ng Panginoon, pumunta siya para sa mga makasalanan. Kaya nga, di ba, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, lahat. Kabuuan. So, tumakbo ang tatay, mga kapatid. Hindi lang basta daw tumakbo, talagang nakipagkarerahan siya. So, you see? Dinisregard niya yung kanyang kahiyan. Di ba? He made the initiative to save his son. Tayo din, di ba? Sino ba ang naggawa ng initiative para maligtas tayo? Ang Diyos pa rin. Anong ginawa ng Panginoon? Hinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos. Di ba? Binata niya yung kahiyan. Biro mo, ipinako siya sa krus. Actually, hubot-hubad. Sa atin, sa mga simbahan natin, ay nilagyan na natin ng takip. Kasi natural, iskandalo. Di ba? Magkakaroon ng iskandalo. Tapos yung mga sugat ng Panginoon sa tuhod lang at saka sa tagiliran. Saka sa dito, may dugo. Pero sa matter of fact, dito yata sa Saint Therese yata, yun sa may Mayamot sa Antipolo. Saint Therese ba yun? Kung makikita mo yun yung image ng Jesus doon na naka-crucified, ay tad-tad yung kanyang katawan ng sugat. Which is ganun, mga kapatid. Sa atin, yung kalimitan sa ating mga parokya, ang Jesus na makikita na naka-crucified ay, kumbaga parang siguro for the sake of mga little kids, ay, malinis ang dugo dito sa noo, dito sa tagiliran, then sa tuhod. Pero kung titingnan natin, ang Panginoon Kristo ay tad-tad ng sugat, mga kapatid. Diba? So, ang Ama, inilagay niya sa kahiyan yung kanyang sarili. Diba? Ganun ang ginawa ng Panginoon Kristo. Basahin niyo yung Isaiah chapter 53. Hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Sabi doon sa Philippians chapter 2, verse 5, magpakababa kayo katulad ni Kristo. Di ba? Sa Ebanghelyo, nagpakababa din ang Ama. Bakit nagpakababa? Pero mo, itaas mo yung damit mo at tumakbo ka. Isang kahiya-hiya na hindi ginagawa ng mga mayayaman. At kahiya-hiya na itaas ang kanilang damit kasi makikita yung kanilang mga hita. Pero regardless, dinisregard niyo yung mga ganong norms. Tinaas niya yung kanyang damit at nakipagkarirhan para masave yung kanyang anak sa mapanghatol na komunidad, sa mapanghatol na tao. Kaya nga, di ba, kuminsan may nakasabihan na, talo mo pa ang Diyos, Kasi ang Diyos, di ba, God is a God of chances. Pero tayo gusto natin tukhang kaagad, gusto natin ejiki kaagad, gusto natin patay kaagad. Di ba, kung minsan may nagpo-post ng mga video, kapag nahuli yung isang magnanakaw or isang snatcher, marinig mo na sa video, babae pa minsan, nagsasalita. Patay na yan, my goodness. Kung lahat kaya tayo, lahat ng degree ng kasalanan natin pare-pareho. Pag nagkasala tayo, lahat tayo, di ba, nagkakasala. Hindi pa rin talaga tayo perfectly na hindi makakaligtas sa pagkakasala. Kaya nga sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 8, kapag sinasabi ninyo na wala kayong kasalanan, kayo'y sinungaling. You see? Sabihin, lahat tayo, even kami, ako, matagal na ako naglilingkod. Pero, nalalaglag ka pa rin sa pagkakasala, una sa isip. Diba? Sige nga. Paglabas mo pala ng bahay, diba? Paglabas mo, kahit ganito na may puti na yung buhok mo, diba?
Ang mga kababaihan ngayon ay magdamit, di ba? Iha-highlight sa ng demonyo yung mga shape, mga curve. My goodness. Hindi ka ba nagkakasala doon? Nagkakasala. At din sa iyong pagkakasala na yan ay sabihin ni Lord, nagkakasala ka, impyerno ka kagad. Hindi natitingnan yung degree of sin. Walang binyal, walang mortal. Impyerno kagad, pare-pareho. Wala na. Pero makita natin, alam mo, kaya nga nung makita natin sa Ebanghelyo, balikan natin mga kapatid kung bakit yun. Tumakbo talaga ang tatay ng napakabilis. Inunahan niya yung community. Try to imagine. Ilagay mo yung sarili mo sa kahiyan just for the sake na maligtas mo yung anak mo sa community na mapagmusga. Hindi natatanggapin. Totally ostracized ka na. Ang sabi dito mga kapatid. Then, sinabi ng anak na habang niyakap siya at hinagkan, sinalubong, niyakap, hinagkan. Pero madungis ka, baka madungis pa ngayon Gusgusin yung baho pa Nag-alaga ng baboy. Pero niyakap niya, tinagkan. And then, nagkaagad-kaagad, nagmadali siya. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali. Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya, suotan siya ng singsing at panyapak. Ibig sabihin, ibinalik ng tatay yung estado ng kanyang anak. Ng pagiging anak, ibinalik niya yung dignidad ng kanyang anak na nawala. Yung estado niya na pagiging maharlika, yung damit, magarang damit, and then singsing, di ba? Authority. Kasi ang singsing noon ay may mga pantatak yan. Di ba mga kapatid? And then panyapak. Bakit panyapak mga kapatid? Kasi ang mga alipin pala noon ay walang panyapak. So kung hindi binigyan ng tatay yung anak niya ng panyapak, ibig sabihin, tinatanggap niya yung terms ng kanyang anak na tanggapin mo na lang ako bilang alipin. Diba? Tanggapin mo na lang ako bilang alipin, pero hindi. Sabi ng anak, suotan siya ng magarang damit, ibalik yung singsing at saka sandalyas. Ibig sabihin, ibinabalik siya sa estado ng pagiging anak. Kasi kung hindi siya binigyan ng sandalyas, ibig sabihin, kinikilala ng tatay, sige, alipin ka na lang. Diba? So, binalik yung sandalyas, ibinalik sa kanya yung kanyang estado bilang isang anak. So, hindi siya totally na-ostracize, mga kapatid. Okay? And then, kunin ang pinatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya. So, pag pinatayang talagang piyesta ito, mga kapatid, kasi usually kapag pinatabang guya, it is reserved only for a special occasion. So, despite na yun ay naka-reserve for a special occasion, ay ipinapatay ng tatay yung pinatabang guya for the sake of this lost son of his. Yan mga kapatid. And then, here comes yung anak, yung sinasabi ko nga sa inyo, ito'y naglalarawan sa mga eskriba at mga pariseo. Na nang bumalik yung anak na galing sa bukid, nagreklamo siya. Bakit ganon? Yung anak niya nag-squander ng kanyang kayamanan, ginastos sa mga babae, pagbalik ay pinagpiesta pa. Ang sabi ng tatay, dapat tayo magsaya at magalak sapagkat ang anak kong ito ay nawala, ngunit muling nasumpungan. Magsaya tayo at magdiwang. Pero yung panganay ayaw pumasok. Kasi nga self-righteous, sabi niya, all through my life, hindi niya dinisplease or hindi niya binigyan ng kahiyan yung kanyang tatay. Naglingkod siya sa kanyang tatay, pero hindi man lang daw niya na naisip na ipagpiesta siya. Sabi ng tatay, kung ano ang meron ako,
ay sa'yo rin. Bakit hindi niya in-enjoy? Hindi niya ginamit yung kanyang karapatan? Di ba, mga kapatid? Kaya nga yung ugali ng panganay is nagre-represent doon sa ugali ng mga pa-iskriba at mga Pariseo. Na kung minsan, kung titignan natin, ay naglalarawan din ng ating mga pag-ugali. It's either saan tayo doon, yung dalawa, saan tayo doon, yung tatay, ugali ng tatay, bunso, or yung panganay. Dapat, ang sinasabi ng banal na kasulatan, we are supposed to be like our Father. Dito sinasabi sa 1 Peter chapter 1, di ba? Napasa na natin to. Tatlong karakter. Saan tayo doon? Ang bunso o ang panganay? Sigurado, ayaw natin. Di ba? So, gusto natin is like the character of the Father. We must supposed to be like our Father. Kasi yung sinasabi sa banal na kasulatan. Sinasabi dito sa 1 Peter chapter 1, verses verses 15. Okay? Pero umpisa natin sa verse 14. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Sa verse 15, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Verse 16, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So therefore, dapat ang tularan natin ang Ama. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal. Sigurado walang gustong tutulad sa atin, walang gustong tutulad sa prodigal son. Di ba? At lalong wala rin gustong tumulad sa pag-ugali ng panganay. Kasi ang panganay self-righteous. Hindi niya matanggap na nagpiesta yung tatay niya na bumalik yung kanyang kapatid. Saan tayo doon? So therefore, sigurado ako na ang gusto nating pipiliin is yung tatay. Yung pag-uugali ng tatay. You are supposed to be like our Father. Di ba? Kaya nga, may kasabihan ni like Father, like Son. So the same dapat doon sa Diyos, dapat ganun din tayo. Kung ano ang Diyos dapat, ang Diyos ay banal, dapat din tayo magpakabanal. So therefore, hindi natin pipiliin yung pag-uugali ng prodigal son. At ganun din ang panganay, bagamat hindi siya umalis sa piling ng ama, ng tatay niya, yet andun yung kataasan ng kalooban, andun yung hindi niya matanggap yung pagbabalik ng kanyang kapatid. Parang tayo minsan, yun nga, tayo dun, panganay, tsaka yung community. Ang ugali ng panganay at ng mga taga-community ay the same para ngayon sa kapanahunan natin ngayon. Hindi tayo ugali ng tatay. Di ba? The fact na marami sa atin na tumahimik. Meron pa nga isang lahat na Catholic Church lang. Ito, sorry to say, Catholic Church lang yung almost outrightly speaking against noong panahon ng AGK. Di ba? Kaya nga may mga pari na pinatay. Di ba? Nung napatay yung mga adik, dapat lang yun sa kanila. May iniubas, nagsasalita ng ganon. Until such time na kung maranasan mo yung bitter, yung
yung ipinainom mo sa iba na bitter o poison ay papainom din sa iyo. Kapag maranasan mo yun, kaya saka mo lang sasabihin na hindi pala dapat. Mga kapatid. Yung pag-uugali natin ay parang tayo rin yung panganay. Tayo yung mga iskriba at mga pareseyo. Sigurado hindi nyo rin pipiliin yung bunso. Kahit sabihin mong nagbalik siya sa ama. Actually, yung pagbalik niya sa kanyang ama is not a pure intention. Kaya siya bumalik sa kanyang ama dahil sa napilitan lamang siya. Dahil napilitan siya doon sa kalalagayan niya. Ang sabi niya, mabuti pa doon sa aking tatay. Ang mga alila hindi nagugutom, hindi nagkukulang. Ako, dito mamamatay sa gutom. So, ang nag-motivate sa kanya para magbalik sa kanyang ama is yung kahirapan. Hindi nag-motivate sa kanya na magbalik sa ama is dahilan dun sa nagkaroon siya ng realization prior pa niya gagawin yun. Kundi nagkaroon siya ng realization dahilan sa nahirapan siya. Diba? Kung minsan ganun nangyari sa atin. Marami sa atin, kapag lahat ng kayamanan natin, ang pera natin, ay wala nang kakayanan para halimbawa, di ba, lalo na kapag may pera ka. Most of the time, hanggat may kaya mong may kakayanan ka magpa-doktor, doktor lang. Pupunta sa albularyo. Lahat-lahat ng paraan gagawin natin. At ang gagawin ng tao, pinakahuli na ang Diyos. Lahat ng resources natin, yung last resort na lang ang Diyos. Kaya nga, ang Diyos ko minsan parang ginagawa ng iba na parang fire extinguisher in case of emergency. Di ba? Yung bunsong anak, hindi siya actually nagkaroon ng realization noong marami pa siyang pera. Nagkaroon lang siya ng realization at nag-isip na bumalik sa ama niya dahilan sa naubusan na siya, naghirap na siya. Na kung saan, kung minsan ganun din tayo mga kapatid. Di ba? Na babalik lang tayo sa Diyos kapag sa tingin natin hindi na kaya ng ating kakayanan. Wala nang magawa yung pera natin. Wala nang magawa yung connection natin. Wala nang magawa yung karunungan natin. Then saka lang tayo babalik sa Diyos. Diba? So sana ang magandang realization is kaya ka babalik or kaya ka lalapit sa Diyos is because nagkaroon ka ng realization na napakabait ng tatay ko. Bakit ko naman siya ginanon? Di ba? Yung marami ka pang masagana ka pa. Pero nung bumalik ka, nung naghirap ka na, hindi pure yung intentions mo. Kaya nga may kilala kami. Nagkahiwalay siya ng kalab team niya, yung irog niya, nagkahiwalay sila. Pero nung panahon ng pandemya, nagkabalikan. Kaya nagtatawanan kami. Na hindi pure yung intention kung bakit makipagbalikan. Kasi di pa panahon ng pandemya. Taghirap. Yung kilala namin, kahit pandemya, may trabaho. Yung irog niya, walang trabaho. So, kuminsan, natawa kami. Kasi hindi pure yung intention siya. Pero kung nakipagbalikan siya nung panahon na masagana siya, or meron siya, yun yung makikita natin, makakonclude tayo na pure yung intention niya. Yung anak dito, kaya lang siya babalik sa kanyang ama kasi wala na siyang pera. Nahirapan na siya. Sana, mga kapatid, sana ma-realize natin na babalik sa Diyos hindi dahilan sa wala na tayong kakayanan.
babalik tayo sa Diyos kasi ma-realize natin bakit naman ganun ang ginawa ko sa tatay ko na mahal ako. Di ba? Ma-realize natin, hindi nung panahon na dahilan sa wala ka na. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung tao, yung kaibigan mo, makilala mo lang talaga yung totoo mong kaibigan sa panahon na wala ka na. Pero kapag masagana ka pa, hindi mo pa ma-identify. Kahit yung mga magulang nagwo-worry, lalo na kapag mga magulang maraming pera. Mahal nga ba talaga ako ng mga anak ko? Or nagpapakita lang sila ng pagkikare sa akin kasi alam nila pagdating ng araw, in return, pero kapag wala ka na, diyan mo ma-realize kung sino talaga yung magmamahal sa iyo. Kung minsan pa nga, yung hindi mo pinapaboran na anak, yun pa yung mag-aama mahal sa iyo. Kung sino pa nga yung pamangkin mo na hindi mo pinapaboran, yun pa yung mag-aalaga sa iyo pagdating ng araw. Di ba? So makikita mo at makikilala mo yung mga totoong tao, mga kaibigan mo sa panahon na walang-wala ka. Diyan mo makikita at ma-realize. Kasi despite na wala ka na, tanggap ka pa rin nila. Andyan pa rin sila sa'yo. Pero kung panahon na masagana ka, it is very hard to identify, mga kapatid. Meron, dami kami halimbawa. Kaya nga yung isang kakilala din namin, hindi na kami masyado nakipag-close kasi parang nagsiselos na yung ibang tao. Di ba? Kasi hindi na kami nakipag-close. mga totoong mga pangyayari na kung minsan ay talagang ganun, mga kapatid. Akala nila rival ka. Yan, mga kapatid. So itong anak nito, bagamat ganun, na hindi pure yung intentions niya sa pagbalik niya sa kanyang tatay, yet ang tatay tinanggap siya ng buong buo at binalik yung dati niyang kalalagayan. Na-restore siya. Yung kanyang pagiging anak. Ibinalik yung singsing. Ibig sabihin, magiging tagapagmana siya ulit. Yung damit, karangalan, honor, dignity, pati yung tsinelas, hindi sa tinuring na alipin. So, sabi ko nga kanina, nasa tatlong iyon sigurado hindi natin pipiliin ang bunso. Kung maaring parang bunso ka rin, may panahon pa, mga kapatid, na magbalik loob sa ating Ama. At siya ay naghihintay. Isaiah chapter 1 verse 18. Araw-gabi naghihintay siya sa atin na magbalik tayo sa Kanya. Yan yung kinakanta ngayon, Lent, di ba? Come back to me with all your heart. Yung Hosea. At sigurado hindi rin natin pipiliin yung panganay. At sigurado na kung tayo papipiliin, alam natin, ang pipiliin natin ay yung ugali ng Ama. Na handa laging mapatawad. Handa laging tanggapin tayo sa pagbabalik natin sa Kanya. Mga kapatid. Kaya nga ito yung kanta, mga kapatid. Pero for a while lang, saglit lang. Saglit lang
i-share ko sa inyo yung kanta na gusto ko. Okay. Ito hanapin ko mga kapatid ha. Bago tayo mag-end, ito yung gusto kong i-share sa inyo na kanta. Okay, ito yung kanta mga kapatid ha. Ay, ko lang kung narinig nyo na to Mystery of Faith. Brother Ronnie. Okay. Sabi dito, patawad, Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pang balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pang mabago, ngunit ikaw ang nagbigay kahulugan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Sa aking pagbabalik, alam kong bukas lagi ang iyong palad. Tulungan mo ako sa aking kahinaan at lagi mo akong gabayan. Salamat, Panginoon, purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yun. Sabi sa part ng kanta na alam kong sa aking pagbalik, alam kong bukas lagi ang iyong palad. So sabi ko nga sa inyo, ang Ebanghelyo, malayo pa, nakita na ng Ama yung kanyang anak. It is because most possibly every day, He is waiting that His Son will return to Him. At yun nga, bumalik yung kanyang anak, mga kapatid. Tayo rin ay naniyahan ng Panginoon, lalo na ngayong Kwaresma, na makipagkasundo sa Kanya. Bumalik sa Kanya, mga kapatid. So yung anak na napawalay sa kanyang ama, nakaranas ng mga bagay-bagay ng kagutuman, ng kahirapan. Alam nyo ba, at the same time, kahit ikaw, pagpalagay natin sa ngayon ay ikaw ay hindi man nagugutom, masagana ka. Pero yung nilaman ng puso mo yung hungkag, andun pa rin yung kalungkutan, andun yun pa rin yung kabigatan ng kalooban, despite you have everything. Mga kapatid, sapagkat alam natin na ang lahat ng makapupuno sa kahungkagan ng ating puso ay walang dili iba
ang ating Panginoon, ang Diyos lamang. Kaya nga nag-aanyaya sa dun sa atin sa Matthew chapter 11, verse 28, halikayo, kayong mga napapagal at mga nabibigatang lubha sa inyong mga pasanin, at kayo pagpapahingain ko. Pasanin ninyong aking pamatok, sapagkat magaan ang aking pamatok. Di ba? Ano yung sinasabi niya, mga kapatid? So, God is inviting us. At isa pa, sabi niya doon sa Revelation chapter 3 verse 20, matagal na kumatok ang ating Panginoon, ang Diyos sa ating puso. I stand, Revelation chapter 3 verse 20, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will be with him and sup with him. Mga kapatid, ibig sabihin, kumakatok ang Panginoon sa ating puso, matagal na siya naghihintay sa atin. Ang kinakailangan lamang natin is pagbubuksan siya para siya makapasok sa atin. Hindi niya tayo pupersahin. Naghihintay siya lagi kung ano yung response natin sa initiative na ginagawa niya sa atin. So, maybe that is by now, mga kapatid. Maraming salamat sa mga nag-likes. Yung iba nag-flood likes, kaya umabot ng 1.1K. At yung mga nag-tap ng screen. At yung lagi nating kasama, Brother Romy, Brother June, si Mr. Faith, ito, sumama din sa atin, si Ellen, si Edith Vergara, si Elvera Reyes, Sabugo, si Ken Works, si Brother Romy, si Kuya Romy, si Tatay Romy, miyembro ng Ethos Bottom. So, maraming salamat, mga kapatid. Nawa, pagpalain tayo, gabay at patnubayan ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas naman niya tayo sa lahat ng mga kapamakan, mabigat na mga pagsubok, mga malulubang karamdaman, ligtas sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure, at sa iba pang mga malulubang sakit, at iligtas niya tayo sa mga bagay na beyond our control. At iligtas din tayo sa mga anumang evil intentions and any harassments of the devil in our lives and sa mga pamilya natin at sa mga ari-arian natin. Shalom! May God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Signing off, my dear brothers and sisters, Brother June, Brother Romy, Mr. Faith, Kuya Romy. Please pray for us. May outreach kami maya doon sa Taktak, sa Antipolo. Sa Immaculate Conception. Sa mga pag-pray nyo na sana kami. So that is by now, signing off, my dear brothers and sisters.